Higit pa sa salapi ang ninakaw mo sa akin dahil inagaw mo rin ang aking kaligayahan. Kaya sabihin mo sa akin, paano ko irerespeto ang isang mga agaw at mandarambang na katulad mo? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Paano ko irerespeto ang isang mang-aagaw at mandarambong na katulad mo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunan, may pangako ang bukas. O ano? Anong masasabi mo, Pasiano? Maganda, ate. Malakit, hindi ganong masukal ng lupain to. Magkano nga uli ang presyo nito? 1.4 million. Pero matatawaran ko pa hanggang 1.2. Ganun ba? O sige, ate. Bilhin mo na to. Sa tansya ko, tataas ang value nito 5 years from now. Baka higit pa sa doble. Dahil para na rin commercial area ang location nito. Tama ka. Dahil bungad lang ito ng Bulacan. Halos nasa boundary ng Caloocan. Huwag mo na itong pakawalan. Baka maunahan ka pa ng ibang buyer. Wala akong ganong kalaking halaga. Meron ako 100,000 na pang-reservation fee. Nakukuha ng pambili mo rito. Kaya nga kita sinama dito para makita mo Oh. at matulungan mo kung umutang kay Annalyn. Oh. Tamang-tama. Dahil next week, uuwi na yun. Malaking halaga yun, ate. Baka mahirapan ako. Pero sige. Bahala na. Pero, ate ikaw din bahala sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag pinautang ako ni Annalyn ng 1.4 million at mabili ko ito ng 1.2 million, edi sa'yo yung 200,000. Oh, ayos. Ayos. Very good. Oh. Sisiguruhin ko sa iyo, ate. Hindi ka matatanggihan ang bunso nating kapatid. Rosendo, kailangan ko ang backup mo. Naku, ayoko makialam. Bahala kayo riyan. Konting pabor lang ang hinihingi ko sa iyo. Mas close kasi kayo ni Annalyn. Ayoko masangkot sa gulo. Nakikita ko nang mangyayari balang araw. Para namang hindi mo kilala si ate. Mas tuso pa yun sa unggoy. Palibhasa na ambunan ka na ng biyaya kaya sumisip-sip ka kay Annalyn. Ano? Hindi ako sip-sip Marunong lang ako magsama. At higit sa lahat, hindi ako oportunista. Uy, hindi ko na gusto ang tinutumbok ng pagsasalita mo. May pinatatamaan ka ba? Wala akong pinatatamaan, Kuya Pasiano. Dahil para sa akin lang yung sinabi ko. Pero kung nasa pulkat na bukulan, edi pasensya ka na lang. Hindi ka malaman nag-abiso na ngayon ka uuwi. Alam niya naman po na uuwi ako this week. Ay, wala ka naman sinabing eksaktong peche. Pero kung ipinaalam mo, edi sana sinundo ka namin sa airport. Wag na po, Mama. At baka maging issue pa kung sinong susundo sa akin. Yung last time na sinundo ako ni Kuya Sendong, hindi nagustuhan ng dalawa ko pang kapatid. Bakit naman kasi ganyan kayo 4 na nga lang kayo magkakapatid. Hindi pa kayo magkasundo-sundo. Hindi ko na po kasalanan yun. Sila po may problema At kung nakamamatay ang inggit, naku, ay baka matagal na
sina Ate Marga at Kuya Pasiano. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anim na taong ka nang nagtatrabaho sa Singapore at malaking sweldo mo. Kaya siguro naman, mahigit pa sa 1.4 million na savings mo. Oo nga. Pero meron akong ibang pinaglalaanan noon. Gusto ko rin bumili ng property sa bandang Tagaytay. Masyado lang mahal kaya kulang pa yung pondo ko. O yun naman pala eh. E di, ipahiram mo na muna kay ate ang pera mo. Sayang kasi yung bibilhin niya eh. Baka maunahan pa siya ng ibang buyer. Pag-iisipan ko muna. Urgent yun, Annalyn. Kaya huwag mo nang patagalin. Ano ka ba naman, Kuya Pasiano? 1.4 million yun. Hindi yun barya. Uy, bakit? Wala ka bang tiwala kay ate? Hindi naman sa ganon. Huwag ka na magdalawang isip pa. Wala ka naman talo rito eh. Dahil kung sakaling hindi makabayad si ate, o edi sa'yo mapupunta yung bibilhin niyang property. Oh, okay, sige. Payag na ako. Pero kailangan meron kaming kasunduan. Ay, oo, meron talaga. Sa katunayan, may ginawa na akong kontrata. O ayan, nung basahin mo. Aba, ang bilis ah. Halatang pinagplanuhan ninyo ah. Mukhang pinagkaisahan niyo ako. Basahin mo muna ang nakasaad dyan bago ka mag-react. Huwag ka mag-alala, Annalyn. Dahil kung uunawain mo mabuti yung nakasulat dyan, wala kang talo. Dahil pabor sa'yo ang ating magiging kasunduan. Nasaan na po si Annalyn? Bakit hindi pa sumabay sa atin? Ay, nagpaalam sa akin. Aalis lang. Kina Rosendo na raw siya magtatanghalian. Malamang, ikukwento niya yung napagkasunduan namin. May nabanggit nga sa akin si Annalyn. Abay, hindi ko akalaing makukumbinsin niyo siya. Wala naman ho siya dapat ikabahala. Dahil babayaran ko siya. Hindi ko siya tatakbuhan. Hindi naman yun ang punto ko, kundi yung ugali niya. Malaki na kasi ang pinagbago niya eh. Very independent na siya at may sariling disposisyon. Ganun pala talaga yung tao kapag nagkakapera. Nagbabago na ugali. Kala ko nga hindi niya ako pauutangin. Nangangahulugan lamang yun na nananaig pa rin ang kanyang pagiging mababang loob. Na kahit umangat ang kalagayan niya sa buhay, siya pa rin yung dating Annalyn na mabait at hindi makasarili. Kaya sana naman, maging maayos ang trato mo sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang bilis mo namang nagpauto. Hindi ka man lang kumonsulta sa akin. Pasensya na, Kuya Sendong. Ang bilis ng pangyayari. Bakit? Na-corner nila ako. Hindi ka ba nila binigyan ng pagkakataong makapag-isip? Hindi na nga ako nakapag-isip dahil pinipressure nila ako. Kahit na. Desisyon mo pa rin ang dapat. Dahil pera mo yun. Okay lang, Kuya. Maayos naman na nakasulat sa pinirmahan naming kontrata. Hindi ako agrabyado. Siyempre, may kasama na yung pambobola para hindi ka makatanggi. It's a legal contract. Kaya dapat seryosohin yun ni ate or else makakalaboso siya. Taga, nagbitaw ka na ba ng pera? Actually, gusto nilang mag-issue na ako ng cheque. Pero hindi ako pumayag. Kailangan muna nilang ipanotaryo yung kontrata
at babasahin ko uli bago ako bitaw ng pera. Okay, sige, bahala ka. Pero talaga bang hindi ka na pwedeng umatras? Kaya alam mo ko, Kuya Sendong, meron akong prinsipyo. Pumirma na ako sa kontrata, kaya paninindigan ko yun. Siya nga pala, na may nabalitaan akong uuwi rin si Hobito. Totoo ba yun? Oo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, may usapan na kami magkita dito sa Pilipinas at bukas na siya darating. Kaya pala malaking ipinaarkila mo sa aking van dahil ang dami mong bagahe. Ano bang laman ng mga balikbayan box na ito? Tinutulungan ko lang ang kapatid ko. Magtatayo kasi siya ng ukay-ukay shop. Kaya dinala ko na ang lahat kong lumang damit. Bakit naman kasi ang hilig mong bumili ng mga damit, tapos isang buwan mo lang gagamitin, hindi mo na isusuot? Yun na kasi ang naging bisyo ko. Kaya walang tumatagal na damit sa akin. Para lang babae, no? Walang tumatagal sa'yo. Grabe ka talaga sa akin. Baka nakakalimutan mo. Katatapos lang ng ating second anniversary. Paano mo nasabing walang babaeng tumatagal sa akin? Mabait lang siguro ako. At uto-uto. 2 beses na kitang nahuli, pero pinagbigyan pa rin kita. Kung sa ibang babae lang yon, matagal na rin tayong hiwalay. Talagang binibilang mo pa isa-isa, ha? Kumpleto yan, hindi kita gugulangan. Alam ko. Pero ngayon lang ako nakahawak ng ganitong kalaking halaga. Kaya sarap na sarap akong bilangin. Ang lulutong pa, oh. Saan mo ba gagamitin yan? Baka naman ipang totoong it's mo lang yan, ha? Hindi ako sugaro lahat, ha. Libangan ko lang yung tong each. Ang bala ko rito, bibili ako ng sarili kong tricycle para hindi na ako nagbaboundary. Ikaw naman ate. Ngayong hawak mo na ang titulo ng lupang binili mo. Ano ngayon balak mo? Murang-mura yung pagkakabili ko rito. Pwede ko itong ibenta ng 1.8 million hanggang 2 million. Pagkatapos, maghahanap uli ako ng murang property. Kakariring ko na ang pagbabuy and sell ng lote. Ba, okay yan ate. Mapapabilis ang pagbabayad mo kay Annalyn. Ano? Bakit? Sino may sabi sa'yo na babayaran ko siya? Anong ibig mo sabihin? Susubain mo ang bunso nating kapatid? Seryoso ka ba? Bakit? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? May pinirmahan kayong kontrata. Oh. Kaya hindi mo yun pwedeng baliwalain. Sa kalabosong bagsak mo pag hindi ka sumunod sa kasunduan yun ni Annalyn. Kayang-kaya ko siyang paikutin. Ate, hindi ako abogado. Pero naiintindihan kong mabuti ang nakasulat sa kontrata. Kaya hindi ko alam kung paano mo yun magagawa ng hokus-pokus. Kung sa bagay, nagtapos ka ng abogasya. Yun nga lang, hindi ka nakapasa sa bar exam. Kaya hanggang ngayon, attorney pulpul ka pa rin. Haba, lakas mo mga asar, ha? Nangiinsulto ka ba? Hindi naman sa ganun. Nagtataka lang ako kung anong klaseng magic ang gagawin mo sa kontrata. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Napakasimple. Oh. Hindi ang kontrata ang paiikutin ko, kundi si Annalyn. Ate, matalino si Annalyn. At marami na rin siyang pera. Mahirap na siyang banggain. Hindi na siya ang dating Annalyn na tahimik, uto-uto at sunod-sunuran sa atin. Alam ko ang kahinaan ni Annalyn.
Kaya alam ko rin kung paano ko siya paiikutin na parang trumpo. Mama, 2 linggo na po ako dito pero hindi ko pa nakikitang isinuot ninyo kahit isa sa mga damit na ipinadala ko sa inyo. Naku, wala naman akong kahilig-hilig sa mga ganun damit eh. Kaya ibinigay ko na lamang sa ate mo. Ibinigay ninyong lahat? Meron namang 2 piraso ako nagustuhan. Pero isinusuot ko lang yon sa special occasion na katulad ng Pasko, Bagong Taon. Mahigit 100 ng branded na damit ang ipinadala ko sa inyo. Tapos 2 lang ang nasa inyo? Teka muna, nasa na rin po yung pinadala ko sa inyong perfume at branded na bag. Kwan, hiniram ni Marga. Yun. Hiniram o kinuha? Ma, magsabi nga kayo ng totoo. Huwag niyo na pagtakpan si ate. Annalyn, anak, Kwanega. Annalyn, sandali! Hoy, saan ka pupunta? Ate, may tatanong lang ako sa'yo. Ano ka ba? Basta-basta ka nalang pumapasok, di ka man lang kumatok. Yan ba? Yan ba yung natutuhan mo sa abroad? Ang maging bastos? Ikaw ang bastos. Ano? At ang kapal naman ang mukha mo. Ano ba pinagsasasabi mo? Ayan o! Kitang-kitang ebidensya. Bakit suot mo yung damit na binigay ko kay mama? Binigay niya sa akin ito dahil hindi siya mahilig sa mga ganitong damit. Ang sabihin mo, lahat ng mga pinadala ko kay mama, kinukuha mo. Ano? Pag nakusunadahan mo. At kung anong hindi mo gusto, yun ang mapupunta kay mama. Hoy. Huwag mo akong pararatangan ng ganyan, ha? Wala kang ebidensya. At yung perfume at branded bag na kasama doon sa huling package na pinadala ko. Ang sabi ni mama, inarbor mo raw. Ano, totoo ba yun? Sinabi yan ni mama sa'yo? Oo! At kilala ko si mama. Hindi siya sinungaling na tao. Hindi naman kasi niya kailangan yon. Kaya inarbor ko na lang. Oh, kita mo na. Di nahuhuli kita sa sarili mong bibig. Naisahan ako dun, ha? Inuhuli lang pala ako. Oh, ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Alam mo naman, birthday gift ko yun sa kanya. Pagkatapos kukunin mo, bakit hindi pa masapat na ebidensya yan na makapal ang mukha mo? Yan ba pinagpuputok ng butsi mo? Ha? Okay, fine. Susuli ko na sa'yo. O, yan. Nasa loob ng bag na yan yung perfume. Saksak mo dyan sa baga mo. At ikaw pa may ganang magalit? Ibang klase ka talaga. Oo na, ako nang makapalang mukha. Oh, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Kaya pwede ba umalis ka na sa harapan ko? Baka kung ano pang magawa ko sa'yo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, nagsumbong ba kayo kay Annalyn? Marga, kilala mo ako. Hanggat maaari ayoko nag-aaway-away kayo magkakapatid. Kaya hindi ko gagawin yun. Kasi sinabi niya, inarbor ko yung bag ninyo. At kayo daw po yung nagsabi, kaya bigla ako napaamin. Oh, yun naman ang totoo, hindi ba? Kaya wag mo naman sanang mamasamain ang sasabihin ko. Bakit nga ba kinukuha mo sa akin yung mga pinapadala ni Annalyn? Nagpapadala din naman siya sa iyo, di ba? Pati yung 2 niyang kapatid na lalaki, binibigyan din niya. Oh. Pero hindi kasing ganda ng mga binibigay niya sa iyo. Yung mga binibigay niya sa amin. Meron siyang favoritism. Birthday gift niya sa akin yun. Kaya meron yung sentimental value. Tapos kukunin mo. Hindi ba nga? Ayoko ibigay sa iyo. Kaso palagi mo akong kinukulit. Naririndi na ako. Kaya yun, napilitan ako ibigay sa iyo. Tama na po, Ma. Sa inyo na uli yung bag tsaka perfume.
Huwag niyo na akong isumbat sa akin. Kuya Sendong, bakit hindi mo sinasabi sa akin na nangyayaring anomalya? Wala akong alam doon, Annalyn. Dahil hindi ko naman sila kasama sa bahay. At wala rin sinasabi sa akin si Mama. Pero sana natunugan mo na yun noon pa. Alam mo naman kung gaano katuso si ate. Hindi ko naman ina-expect na gagawin niya yon. Dahil napapadala rin ako sa kanya. Ganun talaga mga swapang. Gustong angkinin ng lahat. Kaya nako, namimiligro na yung pinautang mo sa kanya. May pinirmahan kaming kontrata. Kaya sigurado, makakarating kami sa korte kapag hindi siya nagbayad. Maraming connection si ate. Marami siyang kilalang judge at piskal. Kaya mahihirapan ka pa rin kahit saang korte kayo makarating. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, wala naman problema sa atin, di ba? Dahil hindi naman tayo magkaaway. Kahit nga lagi mo akong inaasar, pinalalagpas ko na lang. Yun na nga eh. Tayong mga lalaki kaya dapat tayong gumagawa ng paraan para magkasundong dalawa nating kapatid. Kaso parang kinakampihan mo si ate laban kay Annalyn eh. O, ikaw rin naman, di ba? Kinakampihan mo si Annalyn laban kay ate. Anong gusto niyo gawin ko? Sa inyo ako kumampi at pagtulong-tulungan natin si Annalyn? Mas mabuti siguro kung wag na lang tayong makialam. At baka lalo pang lumaki ang gulo. Hindi pwedeng hindi tayo makikialam. Kailangan nating magmalasakit sa dalawa nating kapatid. Basta ako, mananahimik na lang ako. Pero, kung gusto mong makialam, bahala ka. Ate Marga, nagkasagutan pala kayo ni Annalyn. Nagsumbong na pala siya sa'yo. Sa bagay, ano pa bang aasahan ko? Natural, siya yung kakampihan mo. Wala akong kinakampihan. Pero kung sinong nasa tamang katwiran, di siyang papanigan ko. Siyempre, sa paningin mo, akong mali. Dahil nga, nasa panig ka ni Annalyn. O sige ate, tatanungin kita. Sa palagay mo ba tama ang ginawa mo? Kinukuha mo kay Mama ang pinapadala ni Annalyn sa kanya. Nagpaalam ako ng maayos kay Mama. O anong mali doon? Anong mali doon? Ate, mga bata pa lang tayo. Kabisado na natin ang ugali ng bawat isa. Noon pa man, dominante ka na eh. Ikaw lagi nasusunod. At lahat ng ginusto mo, kinukuha mo. Rosendo, hindi tayo close. Pero hindi rin tayo magkaaway. Pero kung babanggain mo ako, tulad ng ginawa ni Annalyn, ay hindi kita urungan. Ayoko ng gulo, ate. Kahit ng mga bata pa tayo, akong maayos ng gulo natin. Kahit nga kayo ni Kuya Pasiano nag-aaway din. Pero sinong gumagawa ng paraan para magkabatil kayo? Hindi ba't ako rin? Noon yun, Rosendo. Iba lang sitwasyon natin ngayon. May kanya-kanya na tayong buhay, kaya dapat walang pakialaman. Ganda nitong kotse mo ah. Parang brand new. 3 taon ko rin tong hinulugan. Swerte nga ng utol ko eh. Dahil siya ang gumagamit habang nasa Saudi ako. Ilang araw ka hindi nagpakita sa akin ah. Malamang ibang babaeng nauna mong naisakay dito, ano? Here we go again. Umiral naman ang pagiging paranoid mo. Ayoko nang makipagtalo sa'yo dahil hindi ka naman maniniwala sa mga sasabihin ko. Paano pa ako maniniwala sa'yo?
Ilang beses mo na ako niloko. Annalyn, matagal nang tapos yun. At nagkaayos na tayo. Bakit ba paulit-ulit mo yung inuungkat? Eh, paulit-ulit ka rin kasi nagsisinungaling eh. Mauunawaan naman kita kung magsasabi ka ng totoo. Hindi naman kita masisisi kung sa ibang babae mo hahanapin ang bagay na hindi ko kayang ibigay. Kung naiinggit ka sa kanila, edi sige. Magiging patas na ako. Tamang-tama. May nakita na ako. Oh, andito na tayo. Teka muna. Motel to ah. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Sa umpisa pa lang, bago kita sagutin, alam mo na ang prinsipyo ko. Kaya tatanungin kita, bakit dinala mo pa rin ako sa ganitong lugar? Sandali lang. At ipapark ko itong kotse ng maayos. Teka sandali, bakit ka nag-park dito? Nakahamba lang tayo sa kalsada. Kaya inayos ko ang pagpapark ng kotse. At sa palagay mo, papayag ako? Hindi pwede, ayoko. Okay, sige. Bahala ka. Lalabas na ako. Teka, sandali, saan ka pupunta? Ayaw mong sumama, di ba? Kaya mag-check-in ako mag-isa. Sandali lang, wag mo ako iwan dito. Hoy, ano ba? Bumalik ka na rito! Anak ng papa naman, oh. Iniwan niya ako mag-isa dito. Kala naman niya siguro susundan ko siya. No way. Bahala kang manigas dyan. Anong ginawa mo? Naghintay ako dun sa loob ng kotse. Pero 30 minutes lang. At dahil hindi pa rin siya bumalik, edi bumaba na ako. Umuwi na ako mag-isa. Noon pa man, binalaan na kita eh. Pero hindi ka nakinig sa akin. Sumingki ka pa rin. Maayos naman siya nung umpisa eh. Nag-effort naman siya. 7 months din siyang naghintay at nagtyaga manligaw. Kaya ayun, na-develop ako sa kanya. O ganun talaga ang mga lalaki. Matyaga at gentleman habang nanliligaw. Pero lalabas din ang tunay na ugali kapag naging boyfriend mo na. Maganda naman ang naging relasyon namin noong unang taon. Pero nung malaunan, ayun, nag-umpisa na uli siya mambabae. Ang mabuti siguro kung makipag-break ka na sa kanya. Huwag mo nang patagalin pa dahil lalo ka lang mahihirapan. Naku, bahala na nga siya sa buhay niya. Kahit pa mambabae siya ng kahit ilan, wala na akong pakialam. Tatatlo na nga lamang tayo rito, pero hindi pa tayo sabay-sabay sa pagkain. Tayo ang magkasalo sa tanghalian. Tapos si Annalyn naman ang kasalo ko sa hapunan. Iba't ibang oras ang gising natin. Kanya-kanya tayo ng almusal. Ma, kasalanan nito ng magaling yung anak. Siyang nagumpisa ng away namin. Oh, pero hindi ka naman niya aawayin na walang sapat na dahilan. Sige, kampihan niyo siya. Wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang kung ano nakikita ko. At ayoko ng ganito. Kaya sana naman magkasundo-sundo na kayo. Ayoko rin naman na may kaaway. Pero hindi ako yung unang gagawa ng hakbang para mag-abati kami. At sa palagay mo, si Annalyn ang makikipag-ayos sa'yo. Hindi ko na ho yun inaasahan. Dahil kasabay ng pag-angat niya sa buhay, umangat din yung kanyang pride. Kala mo kung sino na kung umasta. Pareho lang naman kayo mataas ang pride eh. Ganun na nga ho. Kaya wag na kayong umasa na magkakaayos pa kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas.
Ilang araw na kayong hindi nag-iimikan. Magkasama kayo sa iisang bubong pero nag-iiwasan kayo. Pinapaliit nyo lang ang espasyong inyong ginagalawan dahil hindi na makalakihan tong bahay natin. Wala po tayong magagawa, Mama. Dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Pero ako tong nahihirapan sa sitwasyon nyo. Huwag po kayo mag-alala. Dahil malapit na po akong umalis. Kailan ka ba babalik ng Singapore? May bago na po ako employer, kaya hindi na po ako babalik ng Singapore. Sa Japan na po akong tatrabaho, Ma. Ha? Bakit ka lumipat ng employer? Mas malaki po kasing offer eh. 50% ang madadagdag sa sweldo ko. At malapit ko na pong matapos sa mga requirements. Pero mas mahirap sa Japan, ha? Sobrang labig doon, di ba? Sa una lang po mahirap, masasanay din po ako. O, paano? Hanggang kailan ka ba magtatrabaho sa ibang bansa? Bahala na po. Hanggat may magandang opportunity at hanggat kaya ng katawan ko, hindi po ako hihinto sa pagtatrabaho. Ay, nako, Vito, wrong timing ka. May pinuntahan si Annalyn kasama ni Mama. Ganun ba? Oo. Anong oras kaya sila darating? Malay ko. Pakialam ko. Oo nga pala, nakalimutan ko. Magkaaway nga pala kayo. How about you? Kumusta naman kayo ni Annalyn? Hindi ba kayo nag-aaway? Lagi naman eh. Pero nagkakabati din naman kami. At yun ang importante. Katulad nila ngayon. Meron kaming LQ. Kasi naman, bakit si Annalyn paniligawan mo? Magkabatch naman tayong dalawa, di ba? Nagpaparinig ka ba? Depende. Kung manhid ka ba at bingi. Marga, Ano? huwag mo akong pakikitaan ng motibo. Bakit? Dahil sasamantalahin ko yan. And I don't care. Kahit magkapatid kayo ni Annalyn. Talaga? Hanggang salita ka lang yata. Don't dare me. Huwag mo kong hahamunin. Dahil papatulan kita. Annalyn, kanina nakita kong kotse ni Robito. Nakaparada sa tapat ng gate nyo. Oh, talaga? Anong oras? Kanina lang, at malamang ikaw ang paakay niya. Sayang, hindi kayo nagpang-abot. Saan ka ba nanggaling? Namasyal kami ni Mama at nanood na rin ng sine. Maganda ba palabas? Oo naman. Enjoy nga ako eh. Talaga? At least kahit paano, nabawasan ako ng stress. Pero yung napanood kong hindi maganda. At siguradong hindi mo rin magugustuhan. Bakit? Ano ba yun? Kasi hindi nagtagal si Obito kanina eh. Umalis din agad. And guess what? Kung sino kasama niya. Si Ate Marga? Oh, sino pa ba sa akala mo? Saan naman sila pupunta? Hindi ko alam. Pero wag naman sana silang makarating sa langit. Dahil kapag nangyari yun, siguradong mahuhulog ka sa impyerno. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. This oras na ng gabi. Hindi ko na makontak si Jovito at wala pa rin si Ate Marga. Mukhang trinidor na nga ako ng demonyong yun ah. Ay, nako. Bakit ko ba sila pag-aasayahan ng panahon? Beste. Uy, gising pa ang aking magandang kapatid. How are you, my dear sister? Bakit hindi ka pa natutulog? Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita kakausapin. Aba,
Mukhang napipi ka pa yata. Hindi lang ako pipi. Dahil magiging bingi at bulag din Ay. ako sa harap mo. Dinededma ako. Okay, sige. Hindi ko nababasagin ang trip mo. Good night. Sweet dreams. Sige. Sige lang, ate. Matulog ka na mahimbing. Bangutin ka sana. Mabuti naman at naabutan kita dito sa inyo. Ang hirap mong hagilapin. Sa bagay, kahit naman nung nasa Saudi ka pa, di na kita mahagilap. Dahil kung sino-sino ang ka-video call mo. Paulit-ulit na lang ang litanya mo. Annalyn, hindi ba napapagod ang dila mo dahil laging replay ang sinasabi mo? Hindi ang dila akong pagod. Pagod na rin ang tenga ko sa mga kasinungalingan mo. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Wala naman ako magagawa ron eh. Eh, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa tingin ko naman, pagod ka na rin. Kaya magpahinga na tayo. Tapusin na natin ang ating nakababagot na relasyon. Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. At ano pa ba sa akala mo? At paano kung hindi ako pumayag? Eh, ganyan ka naman palagi eh. Yan ang lagi mo sinasabi tuwing makikipag-break ako sa'yo. Kaya nga, Annalyn, hanggat wala tayong mutual agreement, mananatili ang relasyon natin. Ayan naman kasing hirap sa'yo eh. Ayaw mo akong bitiwan, pero tuloy-tuloy naman ang pambababae mo. O hindi ba't malinaw na panggagago at pambabastos yung ginagawa mo? Wala akong babae! Ayoko na! Ayoko na, Vito. Dahil last na ito. Mula ngayon, tapos na sa atin ang lahat. Sa ayaw at sa gusto mo! O ano? Inutusan ka na naman ba ni Annalyn para singilin ako? Siyempre akong utusan niya. Hindi ka na raw niya makontak dahil pinagtatiguan mo siya. Masyado kasi siyang makulit. Kasi hindi ka marunong tumupad sa pinag-usapan niyo. Puro ka pangako pero lagi namang napapako. Bakit ayaw mo na lang sabihin na talagang wala kang balak na magbayad? Anong palagay mo sa akin? Poor? Ano? Sisiw lang sa akin ang halagang 1.4 million. O yun naman pala eh. Bakit hindi ka makabayad? Hindi mo naman kailangan biglain eh. Kahit 20 mil lang kada buwan, malaking bagay na yon. At least kahit pa paano, mababawasan ang utang mo. Basta. Maghintay siya kung kailan ko gusto magbayad. Bumalik ka next month. Baka sakali. May maiabot ako sa'yo. Ako, ilang beses ko na yung narinig, Ate Marga. Kaya hindi na ako naniniwala sa sinasabi mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang bilis ng panahon. 5 taon nang lumipas nang hindi natin namamalayan. Oo nga eh. 5 taon na pala si Annalyn sa Japan at uuwi na uli siya next week. Kaya nga, magdiwang ka na. Dahil siguradong babahan ang pasalubong sa bahay niyo. Meron din naman siguro siyang pasalubong sa inyo ni ate. Ay, di na ako maasa, Rosendo. Dahil alam kong sagad hanggang buto ang galit at hinanakit ni Annalyn sa amin dalawa ni Ate Marga. Kasalanan niyo naman eh. Ilang beses kayong nangako pero hindi niyo tinutupad. Si ate may atraso kay Annalyn.
Nadamay lang ako. Basta't ihandaan yung mga sarili nyo. Dahil ang dating maamong pusa ay isa na ngayong mabangis na tigre. Paano yan, Marga? Darating na si Annalyn next week. O di dumating siya. Wala akong pakialam. Siguradong sisingiling ka na niya. Wala na akong hawak na pera. Mahigit 200,000 na lang yung balanse ko sa bangko. Bakit kasi isinagad mo yung budget sa pagpapagawa nitong bahay? Sana inuna mo muna yung pagbabayad kay Annalyn. Bakit ba masyado kang concerned kay Annalyn? Huwag mo sabihin na interesado ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. Marga, mahigit 4 na taon na tayong kasal. Ano pa bang ikinababahala mo? Basta, alam kong gagawin niyang lahat para makaganti siya sa akin. Pero nakahanda na ako. At hindi ko siya uurungan. Magkamatayan pa kami. Kuya Sendong, samahan mo ako kina Ate Marga. Sige, pero huwag kang mag-iiskandalo ha. At baka ikaw pang makasuhan ng trespassing. Hindi ko may papangako yan, Kuya Sendong. Bahala na kung maghalo ang balat sa tinalupan. Annalyn, akong kinakabahan sa'yo eh. Parang may naamoy akong gera. Basta wag mo akong pipigilan. Ako, sige. Pababayaan ko kayo magsigawan at magbangayan. Pero, hindi ko kayo hahayaang magkasakitan. Aba, at may dumating na hudas. Annalyn, kumusta ka na? Ang kapal naman ng mukha mo, magpakita pa sa akin. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya patawarin mo ako. Kung makahingi ka ng tawad, para ka lang humihingi ng candy. Alam ko hindi yun madali. Kaya sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Okay. Sige. May biglang pumasok sa isip ko. Patatawarin kita sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Ang labo mong kausap. Wala kang isang salita. Kailan ka ba talaga magbabayad? Bakit bang kulit mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo maghintay ka? Ilang beses mo na ako pinaghintay sa wala? Matagal mo na ako pinagmumukhang tanga. Puro ka pangako, pero hindi mo naman tinutupad. Ang sabi mo, babayaran mo ako ng installment. Pero wala ka pang nabibigay kahit isang hulog. Nagmamadali ka kasi. Masyado kang atat. At ako pa ngayon nagmamadali? Malinaw ang usapan natin. Babayaran mo ako sa loob ng 5 taon. Anong petsa na, Ate Marga? 2 linggo ka ng overdue? Pero wala ka pa rin naibabalik kahit isang sentimo. Wrong timing ka kasi. Wala akong hawak na pera. Nakapagpatayo ka nga nitong bahay mo sa halagang 3 milyon. Pagkatapos hindi mo ako mabayaran, na yung utang mo'y 1.4 million lang? Bakit? Bakit hindi mo naman sabihin sa akin ang harapan na gusto mo subain ang pera ko? Mandurugas ka kasi! Hoy! Hindi ako mandurugas ha? Bawiin mo sinabi mo! Bakit? Ayun naman ang totoo, di ba? Palibasa, isa kang frustrated
frustrated lawyer. At yung mga katulad ko, madaling utuin ang gusto mong lokohin. Masyado ka ng mayabang, Annalyn. Umangat ka na ng konti sa buhay, akala mo kung sino ka na kumasta? Ang laki na ng pinagbago mo. Ay dahil natuto na ako sa buhay ko. Hindi na ako yung dating Annalyn na tahimik, duwag, at sunod-sunod sa lahat ng gusto mo. Kaya palaban ka na? At ang taras pa ng dila mo? Oo! Dinito na ako magsalita ngayon dahil palaban na nga ako. Pinaglalaban ko lang ang aking karapatan. Bakit? May umaapi ba sa'yo? At ano bang ginagawa mo sa akin? Matagal mo na akong ginago. Hindi ba pang-aapi ang tawag doon? Paano ka magiging api? Ikaw nga dyan ang bastos. Hindi ka marunong rumispeto. Pagkatapos mo ako paasahin, paikutin at lokohin, gusto mo irespeto kita? Higit pa sa salapi ang ninakaw mo sa akin dahil inagaw mo rin ang aking kaligayahan. Kaya sabihin mo sa akin, paano ko irerespeto ang isang mga agaw at mandarambong na katulad mo? Lapastangan! Ako naman! Ano ba? Kakalbuhin kitang magsitan ka! Kakalbuhin Ano? ka! Ate Marga! Tama na, tama na! Ikaw ka na! Nagkakasakitan na kayo! Itiwan mo ako dito! Papatayin ko ang lapastangan ito! Ate Marga! At ikaw ba may gana magbanta? Gayong ikaw ang may atraso sa akin! Annalyn! Tandaan mo to, Ate Marga! Hindi ako titigil hanggat hindi kita nasisingil! Magbabayad ka hanggang sa kahuli-huli ang kusing! Hindi ako natatakot Tama na. sa'yo! At kahit saan korte pa tayo magkita, hindi kita uurungan! Ay, Annalyn, Ha? uwi na tayo! Ako lang ang uuwi. Dito ka lang, kuya. Bantayan mo si Ate Marga at baka siya magpakamatay! At bakit naman ako magpapakamatay? Ano ba iniintay mo dito? Annalyn, Bakit ka natitigilan? Hindi mo kaya? Magkakataon mo na to! Bilisan mo at baka magbago pang isip ko! sige, sinabi mo eh. Sandali! Parang ibig sabihin ito? Bakit kayo naghahalikan sa harap ko? Nagkabalikan na ka. Anong sabi ng doktor? Kumusta na si Ate Marga? Na-stroke siya. May pumutok na ugat sa kanyang ulo. At critical ang kanyang kondisyon. Hindi pa naman katandaan si ate. Pero bakit kaya siya na-stroke? Hypertensive ba siya? Itong mga nakaraang araw, lagi siya nagre-reklamo na masakit ang kanyang batok. Inaaya ko siya magpa-check up pero ang tigas ng ulo niya eh. Tapos ang hilig pa niyang kumain ng matataba at maaalat na pagkain. Baka nga matagal na siyang may high blood. At yung mainit na pagtatalo nila ni Annalyn ang nag-trigger para sa'yo ma-stroke. Siguro nga, masyado nang mataas ang kanyang blood pressure. At hindi niya yun pinansin. At kulang daw sa makabagong kagamitan ng ospital na ito, kaya kailangan na natin siyang ilipat. Doon sa bagong ospital na moderno ang gamit. Okay, sige. Kailangan na natin kumilos sa lalong madaling panahon. Ano ka mo? Na-stroke si Marga? Opo, ma. Katatawag lang sa akin ni Rosendo. Ay, bakit? Ano ba nangyari? Nagkaroon daw po ng matinding bangayan sina Annalyn at Ate Marga. Naman, Diyos ko. Bakit ba naman kailangan pang humantong sa ganito ang sigalot nila? Kasalanan po ni Annalyn. Ang dami na niyang pera. Tapos hinahabol pa niya si ate. May mas malalim na dahilan ng punot dulo ng lahat. Kaya huwag na tayong magsisihan. Teka muna, nasa hospital ba si Marga? Nakakalimutan ko yung pangalan pero sabi ni Rosendo, doon daw sa bagong ospital. Diyos na mahabagin, oo. Ligtas po sana ninyo sa bingit ng kamatayan ng aking anak.
tayo sa bagong ospital. Sana naman maging maayos ang kalagayan ni ate. Idiniretso na si Marga sa operating room. Annalyn, ang laki pala ng binayaran mo. 1 million kasing hinihingi nilang deposit. Kaya ginawa ko na 1.5. Marami pa kasing dapat pagkagastusan eh. Salamat at inabonohan mo. Pero huwag kang mag-alala. Baka ibenta na namin yung house and lot para makabayad kami sa'yo. Saka na lang natin yan pag-usapan. Ang pagtuunan natin ng pansin ngayon ay ang kalagayan ni ate. Kung alam ko lang nahahantong sa ganitong lahat, hindi na sana ako umuwi. Oo, aminin ko. Masama ang loob ko kay ate. At gusto kong gumanti. Pero hindi sa ganitong paraan. Ako nga parang nakukonsensya rin dahil sumang-ayon ako sa palabas ninyo eh. Pare-pareho lang tayong may kasalanan. Kaya huwag na tayong magsisihan. Pero in fairness, galing ng halikan nyo, parang tunay. Hindi halatang scripted. Pwede ba, Kuya Sendong? Huwag ka namang intriga pa. Lalo lang ako nai-stress. Masaya ka na ba dahil nakaganti ka na? Hindi ko ginustong nangyari, Kuya Pasiano. Kunwari ka pa. If I know, tuwan-tuwa ka. Tama na kuya. Huwag mo nang palalain pang sitwasyon natin. O bakit? Totoo naman yun, di ba? Umuwi itong si Annalyn para maningil at maghiganti. At itong naging kinalabasan. Oo na! Oo na, kasalanan ko! Lagi naman ako may mali sa paningin ninyo ni ate. Tama na, sabi eh. Sa ganitong pagkakataon, hindi makatutulong ang pagbabangayan natin. At sa halip, dapat tayong magkaisa. Kung meron tayong galit at hinanakit, kalimutan muna natin yun. Pag-ibig at lawak ng pangunawa ang dapat natin pairalin. Ate Marga, kung naririnig mo ko, patawarin mo ako. Oo, aaminin ko. Ligtas na sa kapahamakan ng kapatid mo. Opo, Mama. Wala na po siya sa ICU. Nailipat na po siya sa private room. Sana naman magsilbing aral sa inyo magkakapatid ang pangyayaring ito. Dapat lang po, Mama.
At kung sino man ang may pinakamalaking aral dito na natutuhan, yun ay walang iba kundi si Ate Marga mismo. Hindi lang para kay Marga. Dahil may mensahe sa atin lahat ang pangyayaring ito. At yun ay para magising ang ating tulog na kamalayan na pinahimbing ng inggit, galit, at hinanakit. Iminulat din ito ang ating mga mata upang mas makita natin ang ating sarili. Lalong-lalo na ang ating pagkakamali upang maituwid natin ang mga ito. Maraming salamat sa iyo, Annalyn. Tunay ngang meron kang ginintong ang puso. Malaki ang atraso sa iyo ni Marga. Pero sa kabila ng lahat, dinamayan at tinulungan mo pa rin siya. Ginawa ko lang kung anong nararapat. At inaakala kong tama. Malaki rin ang naging kasalanan ko. Kasalanan natin, Annalyn. Lahat tayo. May partisipasyon sa pangyayaring ito. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil napagtagumpayan natin. Tama ka. At ang isang ipinagpapasalamat ko, gumaan ang bigat dito sa dibdib ko. Tunay nga palang malaking balakid ang galit at hinanakit para makamove on tayo sa masasaklap na pangyayari sa ating buhay. Kahit naman ako nagkaroon din ng hinanakit. Hindi sa iyo kundi sa sarili ko. Dinamdam ko ang paghihiwalay natin. At labis kong sinisisi ang sarili ko. Pero salamat. Dahil hindi nagtagal, natauhan din ako. At yun ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Marga, patawarin mo ako dahil sa pagkapanggap namin ni Annalyn. Nangyari sa iyo ito. Kalimutan mo na yun, Vito. Kung meron mang dapat sisihin dito, yun ay walang iba, kundi ako. Matagal na naig sa aking puso ang inggit at galit na alam kong nagtulak sa akin sa kapahamakan. Pero natuto na ako at sapat ng leksyon sa akin ang pangyayaring ito. Kumusta ka na, Ate Marga? Annalyn? Aalis muna ako para makapag-usap kayo ng masinsinan. Salamat at patuloy kang nakaka-recover, ate. Ako mas higit na nagpapasalamat. Hindi lang sa Diyos, kundi sa'yo, Annalyn. Napakabuti mo. May kasalanan din ako, ate. Kaya, patawarin mo ko. Kung meron mang dapat humingi ng tawad, yun ay walang iba, kundi ako. Akong may
malaking kasalanan. Kaya itong aking naging kaparusahan. Tama ka. Nung sabihin mong isa nga akong mga agaw at mandarambong. Kaya patawarin mo ako. Kalimutan na natin yun, ate. Ang mahalaga, pare-parehong namulat ang ating mga mata. At hindi pa huli ang Una sa lahat, pinapasalamatan ko ang Diyos dahil sa isa pang taong idinagdag niya sa akin. Salamat sa pagpapala at magandang kalusugan. Pero ang higit kong ipinagpapasalamat, makita ko ang aking mga anak na nagkakaisa, nagkakasundo, nagmamahalan. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Salamat din sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang napakaganda at napakabait na anak na walang iba kundi si Annalyn. Ma, paano naman po ako? Good boy ako. Ako rin, ma. Good boy na po ako. Anong good boy? Pasaway ka kaya? Oh? Uy, ate, mukhang natahimik ka yata. Wala akong masabi. Nakakahiyamang isipin pero tanggap ko naman. Ako yung pinakabad sa ating magkakapatid. Dati pa yun. Pero ngayon, ang bait-bait mo nga eh. Tapos, ang sweet mo. Wow, ang sweet naman. Bagay na bagay. Talaga lang ha. Ang baka kaplastikan lang yan. Huwag nga kayong dyan. Oo. Alam niyo, mga anak, pinasaya niyo talaga ako. Naku, ito na marahil ang pinakamasaya kong kaarawan. Natutuwa ako kapag nakikita ko kayong ganyan. Ito na marahil ang sagot sa aking matagal ng dasal. Opo, Mama. Kung ano man po ang inyong nasasaksihan, ay walang iba, kundi ang katuparan ng magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Paano ko irerespeto ang isang mga agaw at mandarambong na katulad mo? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Leonel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Alan Ortega, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Annalyn. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.